Bago si Kai Sotto, isa sa mga player noon taong 2014 to 2018 ang pinakasikat na maituturing sa ating bansa. Walang iba kung hindi si Kobe Paras. Kaya lang from NBA prospect noon na maituturing, nasa na nga ba si Kobe Paras? Naglalaro pa ba siya ng basketball at ano na nga ba talagang dahilan ng paglagapak ng kanyang karir? Tara't ating talakayan niya mga brody. Sa mga basketball fans na hindi aware sa punot dulo ng pambaba si Kobe ngayon, heto't balikan muna natin ng kaunti kung bakit si Kobe sa may pinakamaraming basher pagdating noon at ngayon sa Philippine basketball. Noong high school pa lang si Kobe sa Pinas, nagpakita talaga ng mataas na potential ang batang Kobe. Paano ba naman kasi sa edad na 15 to 16 years old? Taong 2013, nasa around 6'5", 6'6" na ang height niya. May skill set pa na pang wingman, may ball handling, may tira sa labas, malakas sumatake at higit sa lahat athletic. Lakas sumalpak niyan. Nabibihira naman noong mga panahong yun sa ating bansa. Kaya kahit wala pang mga vloggers noon, nabuo pa rin ang hype at hope ng mga Pinoy fans na baka si Kobe na nga ang first homegrown natin na makapaglaro sa pinakamalaking liga ng NBA. Isama mo pa na anak siya ng legendary player sa Pilipinas sa si Benji Paras. Sa taong din yun, nag-champion sa FIBA Under-18 Dunk Contest si Kobe na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Tinalo niya noon ang mga pinakamalalakas na bansa pagdating sa basketball, ang Espanya at Amerika. Mas lalo pa nitong panaingay ang pangalan ni Kobe para sa ating bansa. Di kalaunan sinundan pa ito ni Kobe na mapabalita tong sa US na mga magtutuloy ng high school at dito na rin siya maglalaro bilang varsity. Agad naman tong nagpakilala at nagpasiklab sa Amerika. Na-featured pa nga ito sa pinakasikat na basketball channel na Ball is Life. 2 million views ang nakapanood ng highlights ni Kobe Paras. Tinawag pa ito na bagong Kobe sa LA. Kaya sa loob pa lang ng isang taon, mas lalo pang tumaas ang hype at expectation para sa 16 years old na si Kobe Paras. Same year na mag-commit din ito sa isa sa bigating US NCAA school sa US, ang UCLA. Ilang NBA superstar na ang na-produce nito, gaya nila Kareem Abdul-Jabbar, Zach LaVine, Kevin Love, Reggie Miller, Russell Westbrook at marami pang iba. At muli ulit nasundan niya na magkampiyon ulit sa FIBA Slam Dunk Contest si Kobe para sa pangalawang pagkakataon noong 2015. Mas lalo pang nagwala mga fans na mapanood si Kobe na naglalaro sa isang Adidas Nation kung saan naglalaro din ng ilan sa mga NBA prospects sa class 2016 to 17. May part pa ng event kung saan nagpamalas pa ng slam dunk skills si Kobe sa harap ng mga pinakamahuhusay na high school player taong 2015 sa US. After nun, graduate na si Kobe sa high school at magsisimula ng kanyang next chapter para sa kanyang college career. 2014 pa lang committed na si Kobe sa UCLA at inaasang magiging teammates niya dito ang ilan sa mga NBA top prospect noon, kagaya ni Lonzo Ball, TJ Leaf at Aaron Holiday. Pero nang sumapit ng 2016 kung saan inaasang magsisimula ng kanyang college career, pumutok naman ang masamang balita na nag-withdraw na nga si Kobe para sa UCLA. Sabi noon dahil sa academic issue. Pero pinagtanggol naman si Kobe noon ng Middlebrook Academy na isa raw tong outstanding na mag-aaral. Talagang nanlumo daw si Kobe at naiyak sa nangyari, sabi ng kanyang ama na si Benji Paras. Pero ganoon talaga, hindi pa naman tapos ang lahat para sa karir niya. After mag-withdraw sa UCLA, lumipat naman ito sa isa pang D1 school na Creighton Blue Jays. All set na ang lahat para kay Kobe at excited na ang lahat ng mga Pinoy fans para sa kanya. At dito na nga nag-umpisa magkaroon ng tinatawag na basher si Kobe. Nang hindi niya maibigay ang ina-expect ng karamihan dahil nabangko nga lang si Kobe sa kanyang freshman year sa Creighton. Nag-average lang siya noon ng 1.3 point at 1 rebound sa kakarampot na playing time na 4.7 minutes per game. At dahil siguro sa mababang playing time na ibinigay sa kanya ng Creighton, nagpasya si Kobe na iwanan na lang ang Blue Jays para humanap ng bagong kupunan na garantisadong mabibigyan siya ng mahabang minuto. Dagdag noon ni Kobe sa isang interview, nag-expect raw talaga siya na babad siya sa Creighton. Kaya isa din talaga siguro to sa dahilan kung bakit mas pinili ni Kobe na lumipat ng ibang team kaysa maghintay ng kanyang tamang oras sa Creighton Blue Jays. Napalipat naman si para sa Cal State Northridge Matador. Dito sigurado ang kanyang mahabang playing time dahil ayon sa kampo ni Kobe, high school pa lang siya nililigawan na talaga siya ng season. Isa pa malaki ang tiwala ng head coach ng season noon na si Coach Reggie kay Kobe. Wika pa nito na kaya niya ma-unlock ang tunay na potential ng isang Kobe Paras. At sa 3 taon nilang posibleng pagsasama, may chance na makakuha sila ng title kasama ang ating kababayan. Ganyang kalaki ang tiwala ni Coach Reggie kay Kobe, kaya siguro hindi na nakahindi pa si Kobe nang ampunin nito ng season after umalis ng Creighton. Kaya lang may panibagong pagsubok ulit para kay Kobe. Nang mag-commit kasi ito sa season, siyang pag-alis naman ang kumuha sa kanya. Napabalita kasi noon na nakipag-away si Coach Reggie sa athletic director ng season at isa pa nitong kasama. Wala namang nagawa si Kobe kung hindi umalis na lang ulit sa season. Syempre dahil bago na ang head coach at posibleng hindi naman ito kilala si Kobe. Kaya pwede ulit siya mabangko, isama pa yung red shirt niya dahil sa paglipat niya.
At ang pinaka-worst scenario tanggalin lang din siya nito dahil wala naman talaga itong plano para sa kanya, di kagaya ni Coach Reggie. Pagkatapos ng sunod-sunod na heartbreaking na pangyayari sa college career ni Kobe, marami namang ginulat si Kobe na mag-anunsyo tong tatalo na siya sa pro. Sumikat pa yung linya niya dito na I'm going pro. I'm going pro. Nakala ng lahat na sa NBA na ang tungo ni Kobe, pero laking gulat ng lahat nang biglang umuwi ito ng Pilipinas makalipas ang isang buwan. Dito nabaligtad na ang lahat para kay Kobe, from hype to hate real quick. Dahil marami nang dismayan kay Kobe sa pag-uwi nito sa Pilipinas na inakala ng karamihan na magpapadrop na siya sa NBA. Akala kasi ng ilan sa mga fans na sa PBA lang din pala ang bagsak ni Kobe. Pero sagot ni Kobe na hindi lang naman sa NBA pwede mag-pro. Meron sa China, Europe at marami pang iba. Para lang daw yun sa paglilinaw na aalis na siya sa collegiate basketball. Dito na rin nag-umpisa magkaroon ng mga Pinoy vloggers para sa basketball dito sa YouTube. Kaya mas lalong dumami nakakabalita sa karir ng isang Kobe Paras. Pansamantalang naglaro si Kobe sa Gilas Cadets. Lumaok sila sa Phil-Oil Cup kasama ang mga potential future Gilas players sa 2023. At dahil siguro sa stint niyang yan, nahikayat si Kobe na muling ipagpatuloy ang kanyang college career dito na nga lang sa Pilipinas. Kaya dahil sa pagbaliwala o pag-iisang tabi nito sa pagpapro na inanunsya niya noon, mas lalong nadagdagan ng mga haters ni Kobe. Nag-commit kasi ito para sa UP Fighting Maroons together with some collegiate star like Richie Rivero and Gomez Deliano brothers. Sa kabila ng matibay na lineup ni Paras noon sa season 82, nabigo pa rin sila magkampiyon at ang mas malala, nilaglag sila ng UST sa semifinals. At dito na mas lalong lumala ang pambabash kay Kobe, kesyo pang BBA lang talaga siya. Mababa ang IQ sa paglalaro, bakaw at dinadaan lang palagi sa taas ng talon ng paglalaro. Fast forward tayo ng konti, hindi naging maganda ang unang laro niya sa FIBA sa Gilas dahil ginawa siyang sentro. Naghalimaw sa debut game sa Japan pero pagkatapos nun lumagapak bigla ang kanyang stats dahil sa pagiging inconsistent. Nabangko sa Nigata hanggang binitawan at ginawang tagapalakpak sa Division 2. At dyan na natin huling nakita ang isang Kobe para sa basketball. February 2023 pa nang huling maglaro si Kobe sa isang competitive basketball. Kaya marami talagang nanghihinayang ngayon kay Kobe at naghanap sa kanya. Pero kamakailan lang may kumalat na statement mula kay Benji Paras na tila nakiusap pala sa kanya si Kobe na magpapahinga muna ito sa paglaro ng basketball. Ayon kay Benji sa ngayon kasi na-drain kasi mag-isa siya sa Amerika, mag-isa din sa Japan, kaya nagsabi si Kobe kay Benji na magpapahinga muna ito sa paglalaro. Binigyan naman ito ng option ni Benji si Kobe na magpa-drop na lang siya sa PBA kaysa matenga. Pero mukhang ang plano talaga ni Kobe ay magpalamig muna sa basketball. Ito yung part na hindi alam ng ilang mga basketball fans para sa isang atleta. Hindi lang kay Kobe pati na rin sa ibang mga basketball player. Yung tinatawag na homesick. Sipin yung mga brody, 16 years old pa lang si Kobe, humiwalay na siya sa kanyang mga magulang. Bit-bit ang kanyang pangarap at mabigat na pasanin na pag-asa ng sambayan ng Pilipino na unang Pinoy sa NBA. Dumagdag pa ng hindi pag-ayon ng kapalaran sa kanyang USNC career. At ang pinakamabigat dito ay yung pang-hate ng mga inakala niyang taga-suporta niya sa kanyang karera. Ito yung malungkot sa istorya ng isang Kobe Paras na hindi alam ng ilan. Siguro let's say na oo, hindi talaga pang NBA level yung talent niya, pero pang Asian level sana at least. Kung hindi siguro nawala ng gana si Kobe sa paglalaro, pwede siyang maging isang decente PBA player sana o masigit pa depende sa kanya, di ba? Ito din yung lamang ng isang Kai Soto sa isang Kobe Paras. Si Kai kasama niya yung father niya sa Amerika noong teenager pa lang siya, si Kobe mag-isa. Kaya pagtungtong ni Kai sa pro, hindi siya naubos kahit malayo siya sa pamilya niya kasi nasa tamang edad na siya nang mag-Australia siya kahit na pareho silang maraming basher. Di ko naman sinasabing pabaya si Papa Bear mga brody dahil may career din naman niya sa Pinas bilang artista at sport commentator. Malaking dahilan lang din talaga ng paghina ng isang player yung homesick. Aminin man natin o hindi, karamihan sa atin noong 16 years old tayo. Pinaghahanda pa tayo ng mga bugulan natin ng pagkain. Pinaglalaba at inaalagaan pag may sakit. Si Kobe wala, lalo na't Pinoy si Kobe at hindi naman laki sa hirap kaya siguradong sanay sa asikaso to. Ni kahit nga yung mga PBA star natin ngayon, may parte din ng kwento nila na gusto na lang nilang umuwi sa probinsya nila dahil sa hirap ng training, pag-aaral at pagkalayo sa pamilya. Kaya I hope na makabalik muna yung Kobe para sa kanyang tunay na goal sa buhay at saka siya mag-try sa basketball kung yun pa rin yung goal niya.